Hi guys! So kaka-out ko lang. It's 10:47 p.m. na. 10:30 na ako nakapag-out at may inayos ako dito sa room ko. Nagtupi ng nilabahan. At nai-stress ako at kailangan kong i-release to. So ikukwento ko na lang sa inyo. Share ko na lang sa inyo yung kinai-stressan ko para damay-damay na to. Joke lang. Hindi kasi kailangan kong i-release to kasi may goal nga ako or kami ng partner ko na condition namin is pag bumalik dito, bawal nang magpaka-stress. Kasi pag na-stress ako mabilis, uminit yung ulo ko, nagiging way ng tampuhan at away din namin. Kasi pati siya na pambubuntunan ko. Pero kasi sa way ng trabaho ko, hindi ko pinapromise kasi nga, hindi ko maiwasan hindi ma-stress. Lalo na dito sa matanda na kasama ko. Mabait sila, oo, pero may time din kasi na yung matanda dito is pabago-bago na din yung ano, mood swing or yung isip. Bago-bago yung isip niya. At kalimitan talaga sa mga employer dito, hindi mo maintindihan yung mga ugali. Ganito, ganyan. Ang dami nilang hanap sa buhay. So, ito na nga yung story. Today kasi is fasting siya. Ano ba ngayon? Thursday. Ang fasting niya is every Monday and Thursday or Tuesday and Thursday. Ganun siya every week. Nagpa-fasting siya. So, nagising siya kanina, naglilinis ako ng room, mga 12 yun, mga 1 na. Nagising siya, 1 p.m. Tapos nabutan niya ako naglilinis ng isang room doon. Nag-general cleaning kasi ako, gawa ng, nababahing ako. Gawa ng, di ba, 1 month akong wala. So, inuunti-unti ko pa yung mga kwarto na linisin. So, nag-general cleaning ako doon sa isang room, pati mga tuktok ng cabinet, nilinis ko. So, sabi niya, pinunta niya ako doon na magluto na lang daw ako ng lunch ko na burger at fries at ganun din nun sa dalaga kasi nga daw fasting siya. Sabi ko, okay, sige. So after nun, nagluto ako ng akin lang muna kasi 4 p.m. na din naman nagising yung dalaga. So doon lang ako nagluto nung para sa dalaga. Tapos sabi nung matanda, ang breakfast niya is egg na hard-boiled egg or nilaga kasi yun yung gusto niya. Kasi pag fasting siya, bago siya mag-breakfast ng sandwich, kakain muna siya ng dits or tamor, either sariwa man yan or preserve. Tapos partner niya nun is laban or yung fresh milk na tinatawag nilang laban. Then, tubig. Tapos 6 or 6:30 siya kakain ng ganon. At pagdating ng 7 p.m. doon pa lang siya magbe-breakfast ng sandwich. At mga 9 to 10 p.m. doon siya kakain ng pinaka-lunch or gada niya. Sabay dinner na yon. So, eto na. Niluto. Okay na kami ng dalaga, nakapagluto na ako. Tapos yung sa kanya, akala ko, nag-antay ako mga around 7:30 kasi wala na akong ginagawa. Nag-antay na lang ako ng kung ano pang iuutos nila na iba. So, inantok ako, sobrang antok, sobrang hindi ko ma-feel yung antok ko na okay naman yung tulog ko kagabi pero bigla akong inantok kasi nga wala akong ginagawa. Tapos naka-charge yung cellphone ko so hindi ako makapag-cellphone. And then inantok ako kasi hindi ako nagkape din. Mula kaninang umaga tsaka ngayong hapon, hindi ako nagkape. Siguro kaya ganun, sobrang antok na antok ako as in napapapikit talaga ako, nakaupo ako dun sa may kitchen. Tapos edi umidlip ako, sumandal ako at nakatulog ako. Nakaidlip ako, nagising ako is 9 na, quarter to 10 na, 9:35 ganun. Tapos, naghugas ako, nanghugas na ako ng mga hugasin kasi magliligpit na ako kasi nga mag-out na ako ng 10. And then, yung pinaglutuan ng mga burger at patatas na oil, nasa kawali pa kasi ayoko pa siyang ligpitin kasi nga sabi ko baka mag-dinner yung matanda. So, para mamaya na. Anong oras na? Quarter to 10 na. Wala akong sinasabi. Hindi niya pa ako tinawag para mag-prepared or magluto o magluluto man. So, niligpit ko na yon. Sinalin ko na si oil sa jar. Hugasin ko na yung kawali. Biglang tumunog yung pinaka-doorbell na yun kasi yung pinipindot nila kapag tatawagin nila ako. May pinaka-doorbell sa kitchen. So, tumunog yun. Pumunta ko dun sa sala. Kala ko may utos. So, yun nga. Magluto daw ako ng fries. Diba? Nag-antay ako ng 2 oras para sabihin niya kung magluluto ako o hindi. Kung kailan sinalin ko na yung cooking oil sa jar at hugasan ko na yung kawali, sa kanya sinabing magluto ako ng fries. Biglang nagpagting na naman yung tenga ko.
Pero okay, kalma. Kumalma ako. Nagluto na ako. Tapos yung dalaga nag-utos din siya, nagawan siya ng tsaa. So, gumawa ako ng tsaa or tea. Tapos, nung after nun, mga 5 minutes to 10 minutes, naluto na. Price lang naman kasi, tsaka may salad naman ng gulay. So, dinala ko na dun sa sala. Ngayon, kasi, nagkwento siya nung nakaraan na ilang araw daw mula nun is ikakasal yung pamangkin niya, anak ng kapatid niya. So, kanina nagkulay sila nung dalaga ng buhok nila. Naghena sila, hena. Yung buhok nila, kinulayan nila, nagluto sila ng mga pangkulay. Tapos nagawa siya ng mga henna na pang sagay sa kamay. Yung nilalagyan nila kasi to para mag-iba yung kulay sa mga daliri. Naglagay ng ganun yung matanda. Tapos, hindi, okay, naglagay na siya noon. Dinala ko na doon yung pagkain na pinapaluto niya nga. Isa-serve ko na. Pagdating ko doon, sabi niya, ay bakit ko daw ngayon niluto? Tapos pinakita niya yung kamay niya na may henna. Sa isip ko, ba't ka kasi naghena? Alam mong kakain ka pa. Di sana pinatapos mo munang kumain bago ka naghena, di ba? So, sasagutin ko sana siya na akala ko kasi ngayon mo na gusto kasi anong oras na mag-out na ako. Buti na lang, sumagot yung dalaga. Bago pa ako nakasagot, sumagot yung dalaga na, di ba pinaluto mo? Di nagluto siya. Sabi ganon. Tapos, tabi mo na lang yan kung ayaw mo pang kainin, sabi ng dalaga. Sabi niya, paano kasi ako kakain? May ganun pinakita niya nga kami. Tapos umiling na lang dalaga. So tumalikod na ako. Sabi niya, sige tabi mo na muna dyan. Takpan ko na lang daw muna. So tinakpan ko, tumalikod na ako. Pero nai-stress ako kasi sa isip ko, alam mo kakain ka, ba't ka naglagay ng henna sa kamay mo? Di sana pinatapos mo muna yung pagkain mo bago ka naglagay ng henna. So ganun din kasi yung mga anak niya. Pag napapansin nilang mali naman nung nanay nila, sila na yung umaalma. Sila na yung parang sumasagot para sa akin. Kasi ako minsan pag napipitik din ako, sinasagot ko talaga siya. Talagang, ganun kasi ako. hindi kasi ako makatiis na, pag minsan hinahayaan ko na lang siya magsalita. Pero minsan pag, alam mo yun, napupuno ako, napipitik ako, talagang, so, iniisahan ko talaga siyang sagutin. Kahit yung ibang anak niya, gano'n. Pag alam nilang nasa nanay nila yung mali, binabara din nila. Like, sila na yung sumasagot para sa akin, para na hindi humaba yung usapan, gano'n. Kasi hindi siya sumasagot na or nag-explain pag mga anak niya na yung nagsabi. Pag ako, sasagutin niya lang ako kasi hindi nga sila marunong tumanggap ng pagkakamali nila. So, magsasagutan lang kami. So, yun. 'Di ba? Kung kailan nakapagligpit na ako sa kanya, nagsabing magpaluto. Nung nagluto ako, sabi niya, bakit daw nun ko pa niluto? Ay, niluto ko agad. 10:45 na nga, kaya 10:30 na din ako nakapag-out. Kasi nga, naghugas pa ako ng pinagkainan niya. Or, yun, pinaglutuan, nagligpit pa ako. Ay, ako talaga. Kaso, gusto ko nang i-release kasi bawal ma-stress. Ayoko nang ma-stress. Diyos ko, Lord. So, yun lang. Share ko lang. Ganun talaga. Kahit talaga sinong employer dito, bihira yung mga employer na ma-accept ng pagkakamali nila dito. Yan lang. Thank you for watching.